Sila talagang sinusubaybayan nila kung ano ba yung gagawin natin kapag sobra na yung intake natin ng asin. Actually, ang number one dito, mag-water therapy ka. Kung kaya mo fasting for the whole day. Iba naman, nagpo-fruit fasting 3 days. Kaya kung magagawa natin yung mag-fasting once in a while, like once a week, isa sa nakakatulong yan. Saka kailangan talaga tubig talaga. Kumbaga sa lahat ng dumi, nililinis niyan eh. Parang car wash. Lagi mo nililinis yung tayo, naliligo, di ba? So, ang tubig, sa loob yan eh. Kaya pag uminom ka ng maraming tubig, lalo na pag ang tubig ay hydrogenated or something na live, kasi oxygen yan eh, hydrogen. So, yun yung pinopoint ko na napakabilis mag-cleanse, lalo na sa may mga kidney, na malaking tulong talaga yan. Pangalawa, kailangan talaga natin na number one, para matanggal yung mga ganun, huwag nang dagdagan. Habang nagtatanggal, nagpa-fasting ka, ay sa susunod na bumalik ka sa normal na pagkain mo, sana wag mo nang taasan. Okay. Para yung normal na source na lang. Normal na lang, hanggang sa masanay na rin yung, merong neuroplasticity lagi yung binabanggit. Kung ano yung pinractice mo, susuplayan ka ng brain pathway mo, para yung matabang na panlasa ay ma-adapt ng body mo, and later on, makatikim ka lang ng konting maalat, naalatan ka na. Yun yung kailangan na matrain tayo. Yun ang good news naman. Kung sanay ka sa maalat, binago mo. Walang, di ba lagi kong binabanggit ito? Kumbaga sa isang daanan dito sa kagubatan. Pag laging dinadaanan yan, later on, nare-recognize mo na daan yan. Pero pag hininto mo yan, at matagal, taon mong hindi napuntahan, tutubuan ng dawag yan. Hindi na marirecognize yan. Ganon din tayo sa wrong practices. Pag yung mga wrong practices natin, hininto natin, later on, hindi mo nahanapin. At kung yun namang mga wrong practices, lagi mong ginagawa, magiging linya yan, magiging pathway na yan, hanggang sa magiging ugali mo na yan, hanggang ikamatay mo na yan. Hindi mo basta maiiwanan. Ayan. Mga kaibigan, nandito na tayo sa mga portion. Ihanda nyo na po yung cellphone nyo. Kung kayo man po ay nanonood via Facebook or YouTube, you can send your comments, your questions, or suggestions dito po sa Hope Channel, North Philippines, or mag-text po kayo sa mga numbers na magpa-flash sa iyo. Kanina binanggit natin yung ibang mga complications or mga sakit na makikita or makukuha natin dahil dun sa cause ng too much intake ng salt. Itong problema, dapat marunong din silang bumasa. Okay. Kung bumibili ka ng chichirya, yung mga chips na yan, I'm sorry, tingnan niyo yung amount ng sodium. Pag nakita mo mataas na, tapos tinikman mo, parang matabang pa rin. Eh, ang taas na. Something wrong, may problemang malaki ka na. Hindi biro ito. Kaya importante, lalo na sa mga 50 above, maraming inaatake sa puso because of that. Kuminsan kung ano yung niisip nila, baka daw stress. Actually, pagtaas ng blood pressure mo at tumaas yung acidity ng dugo mo, tapos kulang ka sa nitric oxide na yun, hindi na mag-o-open. Hindi na flexible yung blood vessels natin. So ngayon, pwedeng pumutok. Okay. Kaya marami yung ngayon, worth ba sa asin ng buhay mo? Ipagpapalit mo ba sa asin yung buhay mo? Hindi. Asin lang yan. No way. Asin lang. Tapos nandun ka sa hospital, nasa ICU ka. Nang dahil lang sa asin. Nang dahil lang sa asin. Ayan, sa ating mga manonood, uunahin ko na, didiretsuhin na po natin, Dok, ano ba yung epekto? Bakit tayo nagkakaroon ng cardiovascular disease kapag mataas yung intake natin ng salt? Ng salt. Isa yun. So, ang pinopoint natin dito, at least meron tayong knowledge tungkol dyan. Kaya nga maraming mga study ngayon, yung cardiovascular disease. According na naman ito sa Harvard School of Public Health, ay nakikita natin na kanilang pinag-aralan ito, itong may kinalaman sa bagay na ganito, ay dapat na rin tayong maging aware, ma-remind tayo, na talagang magkaroon tayo ng tinatawag na, delikado pala yan. Ikukwento natin sa iba ngayon, lalo na sa mga may edad na mahina na talaga yung blood vessels. Siyempre, hindi ba yung sasakyan? Yung mga hose, kitang-kita ko yan eh. Yung mga nabili kong sasakyan nung araw, nagtataka ako bakit later on naglilik. Yung pala, lumulutong. Kahit nga yung goma ng sasakyan, pag naka-4 na taon na pala yan, kahit sabihin mong makapal pa, pwedeng sumabog sa daan yan. Kasi malutong na yan. Eh lalo pa yung mga edad na 40, 50, 60, 70, alam mo na malutong na.
kulang na nga sa nutrients dahil kulang na nga tayo sa knowledge. Basta alam lang natin kung ano yung normal na nakasanayan natin. Hindi ba it is really a high time to give some sort of awareness and education to people, especially sa edad na katulad ko. Kumbaga sa sasakyan, classic eh. Ano tawag doon? Vintage ba yun? Oo, vintage. Eh dapat, alamin mo ng lahat yung hindi, yung match na pagkain sa'yo, yun yung i-match mo sa edad mo. Kaya nga, pag nagbibigay kami ng lecture, sinasabi ko sa mga taong pumupunta sa aming seminar, kailangan isipin ninyo at alamin ninyo, ano ba ang diet na bagay sa mga edad na senior citizen? Ngayon, kung hindi mo alam i-match, I tell you, you're not gonna get longer. You die. Diretso yun, Doc, no?